Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Kayo po ay aking inanyayahan na samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral. Kayo pong nanonood sa YouTube channel, sa FB, ano man ang ginagawa niyo ngayon. Kapag napanood niyo po ang video ito, parang ako po ay nagtuturo na rin po sa inyo patungkol po sa salita ng Diyos. So ang ating pong pag-aaralan sa araw pong ito, sa gabing ito ay mayroon bang maiiwan na mga manampalataya sa lupa pagdating ng rapture o tinatawag na pagdagit sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So yan po ang ating pag-aaralan na sana po ay samahan niyo po ako para maunawaan po natin na kung bakit mayroong maiiwan na mga mananampalataya dito sa mundo pagdating ng rapture. Bakit kaya sila maiiwan o yung sino naman yung makakasama sa rapture? Kasi nga hindi po lahat ng mga mananampalataya ay makakasama sa rapture. Yaon lamang mga tapat na naglilingkod sa Panginoon sapagkat lahat ng tao ay meron pong pananampalataya sa Diyos. Pero ang hinahanap ni Kristo, yung mga taong tapat na naglilingkod po sa Kanya. So yan po ang ating pag-aaralan. Samahan niyo po ako. So bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa Holy Spirit of God. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Yung mga makikinig po ay naway maunawaan po nila ang aming pong pag-aaralan. Makikinig o manonood sa YouTube channel, sa FB o saan man dako Panginoon ng mundo na maaabot ng video ito, Diyos. Ay dalahin ko God na patuloy niyo po silang pagpalain. Maging yung lingkod, patuloy niyo po bigyan ng kaalaman at karunungan o pangpatuloy ko pong maipahayag ang iyong mabuting balita sa araw po ito, God. Kaya samahan niyo po kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna sa amin upang hindi kami ang makilala at matanyag kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya purihin ka sa Espiritu God sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan po ay ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na mayroon bang maiiwan na mga manampalataya dito sa lupa pagdating ng rapture o pagdagit ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ang mga mananampalataya ay naniniwala yaon lamang mga tapat na mananampalataya ang makakasama sa pagdagit. Yung lamang mga tapat na mga manampalataya ang makakasama sa pagdagit. Sapagkat ang sabi po sa Matthew, sabi ng banal na kasulatan na habang ang mga hindi tapat na manampalataya ay maiiwan sa lupa upang dumaan sa kapighatian. So ang makakasama lamang sa rapture, yung mga tapat na mga mananampalataya. Ngunit habang ang mga hindi tapat na mga mananampalataya ay maiiwan sa lupa upang dumaan sa kapighatian. No? So, sabi doon sa Matthew chapter 24, verse 12 hanggang 13, ang sabi niya, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lalaganap ang kasamaan. Ang kasamaan ay lalaganap kaya manglalamig ang pag-ibig ng marami. No, yung mga mananampalataya dati mainit. So dahil sa lumaganap ang kasamaan, ang kanilang pag-ibig ay manglalamig. Lalayo sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi ng Biblia, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang may sabi po nito ay ang ating pong Panginoon. No? Ang ating pong Panginoong Kristo, ang siya pong nagsasalita nung habang siya ay narito sa mundong ito
nung siya ay nagkatawang tao para siya ay mamatay sa krus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sinabi niya, yung mga mananampalataya lamang ang makakasama sa rapture, yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit o makakasama doon sa rapture sa pagdagit ng ating Panginoon, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Ibig sabihin, kailangan sumunod tayo sa kalooban ng kanyang amang nasa langit, na maglilingkod tayo kay Kristo habang tayo ay nabubuhay. Manatili tayong tapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kawalan o anuman ang mangyayari sa ating buhay. Maging tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Paano tayo maging tapat? Sabi nga ng Biblia, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. At sa loob ng 6 na araw, tapusin nyo ang lahat ng dapat nyong gawin. Kung kayo ay naghahanap buhay, nagnegosyo, magnegosyo kayo mula Lunes hanggang Sabado. Sapagkat ang araw ng pamamahinga sa ating bansa ay araw ng linggo. Ibig sabihin, ang araw ng linggo ang siyang pinagkaisahan ng ating bansa. Para sa araw ng linggo, doon tayo magpapahinga at maglilingkod sa Diyos. At iyon ay hinihingi ng Diyos. Ilaan nyo ang isang araw para sa akin, ang sabi ng Panginoon. No? So kailangan ilaan po natin sapagkat iyan po ang nararapat nating gawin upang tayo ay makapaglingkod tayo ng lubusan sa Panginoon. Ang sabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 1 hanggang 3, ang sabi niya, kaya habang nanatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makapamamahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangako nito. Sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga manampalataya ang nakatanggap ng kapahingahan na ipinangako. Ito ay ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko aking isinumpa, hindi sila makakapasok at hindi makapamahinga sa aking piling. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanglibutan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na mag-ingat kayo, baka may ilan sa inyong hindi makapasok sa kapahingahan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, naglilingkod sila sa Panginoon, hindi tapat. Pag gusto nilang atin lang. Pag ayaw, no? Mas gusto nila mula Lunes hanggang Linggo ay maghanap buhay, magnegosyo, magtrabaho, mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo. Wala nang panahon sa Diyos, pero meron silang pananampalataya sa Diyos. At ito yung mga taong nanampalataya sa Diyos na maiiwan. Bakit? Sabagat hindi sila tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi doon sa Hebreo chapter 4 verse 10 hanggang 11, ito po ang salita ng Diyos, sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga na rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin nating makamtan ang kapahingahan iyon, at huwag mabigo tulad ng hindi sumampalataya, tulad ng mga hindi sumasampalataya. Kaya doon ang makikita natin na sikapin natin na makamtan ang kapahingahan iyon,
at huwag mabigo tulad ng mga hindi sumasampalataya. Dahil ang mga taong ito ay sinasabi nilang sila ay mayroong pananampalataya sa Diyos, pero ang kailang paglilingkod sa Diyos ay hindi tapat. Kung gusto lang nilang maglingkod sa Panginoon, maglilingkod, pero kung ayaw nila maglingkod sa Diyos, hindi sila naglilingkod. At inuulit ko, paano tayo makapaglilingkod sa Diyos? Ilaan mo ang araw ng pamamahinga para sa Diyos. Sapagkat ang araw ng pamamahinga, ito ay para sa Diyos, araw ng linggo. Yan ay hindi para sa iyo, yan ay para sa Diyos. Hinihingi sa iyo ng Diyos yan para makita ang iyong katapatan na hindi mo binibigyan ng kahalagahan kung ano mong kikitain sa araw ng linggo, sapagkat ang araw ng linggo ay hindi yan para sa iyo. Yan po ay para sa Diyos. Diyan mo makikita kung gaano ka katapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang mga tapat na naglilingkod sa Diyos ay naniniwala na hindi sila taga rito sa mundong ito. Kaya hindi sila nagsusumikap na magkaroon ng kayamanan dito sa mundong ito. Sapat na ang kanilang pamumuhay dito sa mundo, makakain sa araw-araw. Kung ano man ang kanilang matatanggap sa loob ng isang araw, sapat na ito sa kanila, sapagkat darating ang araw na iiwan nila ang mga bagay na ito. Iyan yung mga taong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Pinahalagahan nila ang paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito po ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So doon ay sinasabi ng Biblia na hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya inilarawan sa pagdagit o rapture na tayo pong mga tapat na naglilingkod sa Panginoon ay makakasama doon sa tinatawag na rapture. No? At ang sinasabi ng Biblia na kung saan yung rapture, ito po ay yung pagdagit, ito po ay naglalarawan, no, na tayo ay kukunin ng Diyos sa isang kisap mata. Kukunin niya tayo, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 15 hanggang 57, na sabi niya, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang panglupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Sa isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng di nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawan hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang rapture ay kapag tayo po ay kinuha ng Diyos sa rapture, babaguhin tayo. Yung ating katawang lupa ay papalitan ito ng katawang panglangit. At yung ang sabi ng Biblia, ang binubuo ng lamat at dugo ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan nating magpatuloy at manatiling tapat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Na kung saan ay makikita natin dito na ang kukunin lamang ng Diyos ay yung mga taong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang kukunin lamang ni Kristo, ang isasama lamang ni Kristo, yung mga taong tapat. Kaya sana ay maging tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon at maniwala tayo na mayroong rapture. Sapagat ang rapture, ito yung pagdagit ng Diyos sa atin bago dumating ang Great Tribulation.
bago dumating ang Great Tribulation, ay ikaw at ako na tapat na naglilingkod sa Panginoon at naniniwala kay Kristo at naniniwala na hindi tayo taga rito sa mundong ito, kaya tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, ay naniniwala tayo na makakasama tayo doon sa tinatawag na pagdagit. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 13 hanggang 18, ang sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus, upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Kaya dito ay makikita natin na ang pagdagit ay para sa lahat ng tunay na mga mananampalataya. Na sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, kasi after po yun, ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, pero yung mga kasama mong manampalataya, pag gusto lang umatin ay aatin, pag ayaw ay hindi na aatin, ikaw ay tapat. At pagdating na rapture ay makakasama natin sila, ay nagkakamali po. Hindi po yung totoo na sila ay makakasama sapagkat wala pong palakasan sa Diyos. Makikita ng Diyos kung gaano tayo katapat na naglilingkod sa Kanya, kung paano tayo naniniwala. Kaya ang pagdagit ay para sa lahat ng tunay na mga mananampalataya na sinasabi sa atin ng 1 Corinthians chapter 5 verse 9 hanggang 11, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay, na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kaya ang bawat isang tapat na manampalataya ay dadalhin sa langit sa araw ng pagdagit. Sa araw ng pagdagit, yung tinatawag na rapture. Kaya huwag po tayo maghinaan ng loob. Magpatuloy po tayo. Anuman ang naranasan natin, anuman ang nararamdaman natin, huwag po tayo manghinaan ng loob. Ilaan natin ang araw ng pamamahinga, araw ng linggo, sapagkat ang araw ng linggo doon lang tayo nagbibigay sa church. Doon lang tayo nagbibigay. Ibig sabihin, ang mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos ay dapat din tayo magbigay sa church para magamit ito ng mga lingkod ng Panginoon. Dahil kung hindi ka atin sa araw ng linggo, ibig sabihin wala kang ibinibigay o binibigay sa Diyos. Sabi ng Biblia, magbigay kayo. No? At paano ka makapagbigay kung hindi ka tapat na dumadalo sa gawain ng Diyos? So dapat dumalo po tayo kung wala ka mang maibigay. Sabi ng Biblia, ang kusang loob ang pagbibigay. Ang sarili mo ang ibigay mo sa Diyos kung wala kang maibibigay. Sapagkat ang totoong ibinigay sa atin ng Diyos ay yung ating buhay at lakas. Yan ay binigay na sa atin ng Diyos at dapat din ito ay pasalamatan natin at ibigay natin sa Kanya. Kaya ang mga manampalataya na maiiwan, ang hindi tapat na maiiwan, yung mga manampalataya na hindi tapat ay maiiwan sa rapture. Ngunit ang hindi tapat na mga manampalataya ay maiiwan sa rapture.
Bakit sila maiiwan? Meron bang mga manampalataya maiiwan? Yes, meron po. Sabagat si Kristo mismo ang nagsabi, yung talinghaga ng 10 dalaga sa Matthew, si Kristo po ang nagsalita po nito na mayroong hindi makakapasok, no? At merong mga makakasama yung tapat lamang naniniwala sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sabi po sa Matthew chapter 25 verse 1 hanggang 13, ang kaharian ng langit ay matutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking kakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila hangal at ang 5 naman matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matalino naman nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad na bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa, pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga habang bumibili sila. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Sa pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man sa pagdating ng iyong Panginoon. So doon ay makikita natin dito na ang 10 dalaga ay hindi nakapasok lahat. Ang nakapasok lamang yung handa at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Nakaprepare. Hindi sila, kumbaga alam nilang darating ang Panginoon. Kaya lagi silang full. Lagi silang handa. Maraming baong na langis. Ang langis nito ay walang iba, kundi ang yung salita ng Diyos o kaya yung Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na kung saan ay lagi tayong full sa salita ng Diyos. Ang 10 dalaga, ang 5 dalagang hangal, walang halaga sa kanila ang salita ng Diyos. May salita sila ng Diyos, puro hindi nito pinanghalagahan. At ang langis nito ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya yung mga 5 dalaga na hindi nagbaon ng langis para sa kanilang ilawan ay larawan ng mga manampalataya na hindi tapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Sila ang hindi makakasama sa pagdagit sa ating Panginoon. Kaya doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na maging prepare at maging handa po tayo. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 25 verse 12 hanggang 13, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man kung saan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung saan sinabi ng lalaking kakasal sa mga maiiwan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. So nakilala ni Jesus yung mga nananalig sa Kanya. Nakikilala ng ating Panginoon Jesus yung mga taong tapat na nananalig sa Kanya, yung mga taong tapat na naghihintay sa Kanya at naniniwala sa Kanya na sila ay makakasama pagdating ng rapture. Kaya ang tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, hindi po sila napapagod. Hindi sila napapagod sa paglilingkod sa Diyos. Tulad ng 5 dalaga
limang dalagang matalino na hindi sila napapagod sa pag-antay sa lalaking ikakasal. Kaya sila'y nakapasok. Sila ang makakasama sa pagdagit dahil tunay silang mga Kristiyano. Tunay silang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang mga nagpapahayag lamang ng mga mananampalataya kay Jesus, ngunit hindi nagtataglay ng banal na Espiritu, ay maiiwan dito sa lupa at dadaan sa kapighatian. Yung mga taong hindi tapat na naglilingkod sa Panginoon, sila ay maiiwan. Kaya marami mga Kristiyano ang maiiwan. Bakit? Sapagkat hindi sila tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ang totoong makakasama sa rapture ay yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang aral para sa atin ay maging handa sa tuwina dahil darating si Jesus para sa kanyang mga hinirang na gaya ng isang magnanakaw. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 4, biglaang hindi inaasahan at hindi pinapaalam, tanging yaong lamang nagtataglay ng langis ang banal na Espiritu sa kanilang ilawan, sa kanilang puso at nagtataglay ng Espiritu Santo. Ano man ang kanilang kapahayagan ng pananampalataya ay yung mga hindi tapat na mga mananampalataya, sila ay maiiwan at hindi sila kilala ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinakluluhan kita, ngunit ngayon na ang panahon na nararapat. Ito ang araw ng pagliligtas. Ang mga hindi pa nakakilala kay Kristo ay hindi dapat magpaliban kahit isang segundo. Kailangan na nilang manampalataya ngayon upang sila ay maligtas. Sapagkat ang nais ng Diyos ay ayaw na tayong mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay maiwan sa rapture. Sapagkat napakahirap kapag ang isang tao ay naiwan sa rapture. Sapagkat mayroon 7 taon na kapighatian na hindi pa naranasan ng buong sanglibutan. Ang makakaranas nito, yung taong hindi tapat na naglilingkod kay Kristo. At sila ay magkakaroon ng matinding kapighatian sapagkat sa araw na yon ay mawawala ang kamatayan. Kukunin ng Diyos ang kamatayan ng lahat ng tao. Sabi niyo sa pahayag, hanapin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Iibigin nilang mamatay, ngunit hindi sila mamamatay. Bakit? Sapagkat sa araw na yon, ipadadama ng Diyos ang puot ng Diyos sa kanila dahil hindi sila sumampalataya at naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. So nawa ay meron po tayong naintindihan na meron po tayong naunawaan o napag-aralan na meron bang maiiwan na mga mananampalataya sa lupa pagdating ng rapture. So meron pong maiiwan. Ang maiiwan yung mga taong hindi tapat na naglilingkod kay Kristo. Ang makakasama sa rapture yung mga tapat at naniniwala kay Kristo na siya ay tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos sa dami-daming tao. Isa siya sa mga hinirang at pinili ng Diyos para makasama sa kanyang muling pagparito at makasama doon sa kanyang kaharian. So nawa, sa oras po ito, pagpalain po tayo ng Diyos sa kanya pong mga salita na ating pong napag-aralan at napakinggan at marami pa po tayong pag-aaral. So subaybayan niyo po ang mga video na aking pong gagawin patuloy po sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Ang pinag-aralan po natin sa araw nito, mayroong bang maiiwan na mga manampalataya sa lupa pagdating ng rapture? No? Sabi ng Biblia, mayroong maiiwan.
Baka isa ka sa mga maiiwan na huwag nawa, no? Huwag nawang naisin na ikaw ay hindi maging tapat sa paglilingkod ng Diyos. Ako, ayaw kong maiwan sa mundong ito. Ayaw kong maiwan sa rapture. Kaya ako'y laging nagpatuloy na naglilingkod sa Panginoon sapagkat ako'y naniniwala, hindi ako taga rito sa mundong ito. Ako'y dayuhan lamang, pangsamantala lamang. Kaya yung mga taong naglilingkod kay Kristo, hindi po sila taga rito sa mundong ito. Sila po ay taga langit. Sila po ay dayuhan. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung saan ako naroon, kayo ay nandoon. Ang mundong ito ay hindi kaharian ni Kristo. Ang langit ang siyang kaharian ni Kristo. Kaya nandoon. Kaya sa amin ng Biblia, isa-isip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Sapagkat ikaw tako ay hindi taga rito sa mundong ito. Dayuhan lamang tayo. So purihin po ang Panginoon sa mga oras po nito. Pagpalain po tayo sa oras po ito. God bless you all. Maraming po salamat. Kung hindi pa po kayo nakapag-follow, nakapag-like, at kung sino po tulungan ang inyong lingkod sa patuloy na pagpapangaral ng mabuting balita, pwede po kayong mag-send ng star, bilang pasalamat, malaking bagay po yan, para patuloy ko pong makapagpahayag po tayo ng salita ng Diyos. No, salamat po at i-share nyo po ito sa inyong pong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala na sila man ay makarinig ng salita ng Diyos. Salamat po. God bless you all.